Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 731. Saan ka nagpindot? Paumanhin, maling lugar ang pinindot ko. Sa dilim, ang mga katulad na pag-uusap ay tumutunog paminsan-minsan. Ito ay dahil si Jeric ay, aksidenteng nahawakan ang lugar na hindi niya dapat. Gayunpaman, hindi masyadong maraming pagkakamali ang ginawa ni Jeric. Hindi nagtagal, ipinatong ni Jeric ang kanyang mga kamay sa manakor ni Emma. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan ni Emma ang isang lalaki na ilagay ang palad sa kanyang tiyan, na napakasensitibo. Sa dilim, pakiramdam niya ay hindi maipaliwanag ang init ng kanyang mukha, at ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Gayunpaman, siya ay lihim na natutuwa na ang kuweba ay ganap na madilim, o kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano siya kahihiyan. Ngunit hindi niya alam na nakita na ni Jeric ang lahat sa dilim. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Sinimulan ni Jeric na iikot ang kanyang anima upang paalisan ang lamig sa manakor ni Emma. Naramdaman ni Emma ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang manakor mula sa mga palad ni Jeric. Ito ay hindi maipaliwanag na comfortable sa kanya. Sa dilim, nagpatuloy ang paggamot sa lamig. Makalipas ang ilang oras, naramdaman na ni Emma na tuluyang nawala ang lamig na naipon sa kanyang manakor. Nawala na rin ang matinding lamig na naramdaman niya sa nakaraan. Ito ay nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na kalmado. Pakiramdam niya ay may mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Noon lang, naramdaman ni Emma na inalis ni Jeric ang kanyang mainit na mga palad sa kanyang manakor. Pagkatapos ay sinabi ni Jeric sa dilim, "Miss Gardner, tinanggal ko na ang lahat ng lamig sa iyong manakor. Mas magaling kayong lahat. Ngayon." "Oo, salamat, Mr. Agosta," sabi ni Emma. "It's no big deal. Pwede ka nang magsuot ng damit." Tumayo si Jeric mula sa bato, tumalikod, kinuha ang kanyang telepono, at binuksan ang flashlight. Habang umiilaw ang flashlight ng telepono, hindi napigilan ni Emma na takpan ng dalawang kamay ang kanyang katawan dahil sa kahihiyan. Ngunit nang makita niyang tinalikuran na ni Jeric ang liar, nagpasalamat siya. Kabanata 732. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang damit, na nasa bato. Matapos maisuot ang kanyang damit, bumulong si Emma kay Jeric, "Bihis na ako, Mr. Agosta." Lumingon si Jeric at sinabi kay Emma, "Tara, labas tayo." Pagkatapos nito, lumakad si Jeric sa pasukan ng kuweba at hinampas ang kanyang palad. Sa isang malakas na putok, gumulong palayo ang malaking batong nakaharang sa pasukan sa kuweba. Ang liwanag sa labas ay biglang sumikat sa kuweba. "Miss Gardner, inalis ko na ang lamig sa katawan mo. Aalis na ako." Pagkasabi nun kay Emma, aalis na sana si Jeric. Nang makitang aalis na si Jeric, dali-dali siyang pinigilan ni Emma at sinabing, "Jeric, sandali lang." Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Emma si Jeric sa kanyang pangalan. Huminto si Jeric, tumingin kay Emma, at nagtanong, "Miss Gardner, may iba pa ba? Di ba sabi mo mahilig kang mamasyal?" Tanong ni Emma. Sa Dragonspire Mountains, ang pinakamagandang tanawin ay nasa Dragonspire Secret Realms. Tanong ni Jeric, "Iyan ba ang lugar na napapalibutan ng fog na hindi ko sinasadyang napasok kanina?" "Oo, iyon lang," sabi ni Emma. "Ngunit kung babalik ako sa iyo, hindi ba ako tatanggapin ng mga tao sa Dragonspire Secret Realms?" Tanong ni Jeric. Siyempre, walang gustong tumanggap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, inagaw niya si Emma mula sa hot spring pool. Ngayon, ang buong Dragonspire Secret Realms ay dapat na nagkakagulo. Siguradong hinahanap siya ng lahat kung saan-saan. Sinabi kaagad ni Emma, "Huwag kang mag-alala. Walang maglalakas loob na maging bastos sa iyo kung babalik ka sa Dragonspire Secret Realms kasama ako." Bilang anak ng Realm Master ng Peach Secret Realm, kumpiyansa si Emma na walang maglalakas loob na guluhin si Jeric kasama siya. Nag-isip sandali si Jeric at sinabing, "Well, gusto ko ring magkaroon ng magandang tour sa paligid ng Dragonspire Secret Realms." Nang marinig niyang sumang-ayon si Jeric, napangiti si Emma. Sa ilang kadahilanan, gusto niyang anyayahan si Jeric sa kanyang tahanan sa Peach Secret Realm nang hindi namamalayan.
Marahil ito ay dahil napagaling ni Jeric ang lamig na kanyang pinanganak. Fair na. Sinabi ni Jeric kay Emma. Tumango si Emma kay Jeric. Noon lang, sinabi ni Jeric kay Upma, Miss Gardner, ang lamig mo ay kagagaling lang, at ang iyong katawan ay hindi pa ganap na gumagaling. Paano kung hawakan ko ang iyong baywang at ibalik ka sa Peach Secret Realm? Agad na lumitaw ang bahagyang pamumula sa magandang mukha ni Emma. Bagamat medyo nahihiya si Emma nang marinig niya si Jeric na nag-alok na hawakan ang kanyang baywang, nabawasan na ang hiya niya nang maalala niya kung paano hinawakan ni Jeric ang ilang bahagi ng kanyang katawan at ang kanyang mana core sa kanyang puso nang gamutin niya ang kanyang panlalamig sa kuweba kanina lang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at marahang tumango kay Jeric. Nang makita ang pagtango ni Emma, inabot ni Jeric at natural na pinulupot ng braso ang kanyang balingkinitang baywang. Hinigpitin pa nito ang pagkakayakap sa kanya para mas andal ito sa kanya. Nakasandal kay Jeric, lalong namula si Emma. Pagkatapos, lumipad si Jeric mula sa yungib kasama si Emma sa kanyang mga bisig. Lumipad sila patungo sa Dragonspire Secret Realm sa dilim. Isang engranding mansyon ang makikita sa tuktok ng bundok sa Peach Secret Realm. Sa magkabilang gilid ng tarangkahan ng mansyon, may dalawang marengel na batong leon at ilang martialists na nagbabantay. May malaking plaque sa gate ng mansyon, na may naka-emboss na mga salitang, Peach Mansion. Ito ang pangunahing tirahan ng Realm Master ng Peach Secret Realm. Ang Peach Mansion ay napakalaki, na may hindi bababa sa 100 palasyo at pavilion. Ito ay kahanga-hanga at kamanghamanghang. Sa harapan ng mansyon, mayroong 12-dosenang mga martialists na may mga espada sa kanilang mga kamay. 3 lalaking nakasuot ng magarang damit ang may malalim na pagsimangot sa kanilang mga mukha, mukhang nag-aalala. Arnold, gawin mo. Sa tingin mo ba ay nasa panganib si Emma? Napatingin ang isang gwapong lalaki sa isang matangkad at payat na lalaki at nagtanong. Ang matangkad at payat na lalaki ay si Arnold Pine, anak ng Realm Master ng Pine Secret Realm ng Dragonspire Secret Realms, Edward. Kung ang pervert na iyon ay maglakas loob na hawakan si Emma, dudurugin ko siya, galit na sabi ni Arnold sa gwapong lalaki. Ang gwapong lalaki ay si Edward Myers, anak ng Realm Master ng Plum Secret Realm. Nag-aalala rin si Edward at sinabing, ngunit hinanap na namin ang buong Peach Secret Realm, at hindi pa rin namin mahanap si Emma. Nag-aalala ako. Noon pa lang, isa pang gwapong lalaki ang nagsabi, Edward, walang kwenta ang pagkabalisa. Ang ating mga ama ay nakikipag-usap kay Mr. Gardner. Talagang gagawa sila ng paraan upang iligtas si Emma. Ang gwapong lalaki ay si Louis Joplin, anak ng Realm Master ng Bamboo Secret Realm. Tama iyon. Ang pagdukot kay Emma ng rapist ay hindi lamang nagpaalarma sa buong Peach Secret Realm, kundi pati na rin sa iba pang 3 kaharian ng Dragonspire Secret Realms. Kabanata 733. Ang 3 Realm Masters ng Pine Secret Realm, ang Plum Secret Realm, at ang Bamboo Secret Realm ay agad na humantong sa kanilang mga anak at isang grupo ng mga martialists sa Peach Mansion. Nagpadala pa sila ng malaking bilang ng mga martialists para magsagawa ng masusing paghahanap sa Peach Realm. Noon lang, ang malaking bilang ng mga martialists na ipinadala ay naghahanap sa buong Dragonspire Secret Realms. Tulad ng 3 anak ng mga Panginoon sa kaharian ay nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Emma, ilang martialists ng Peach. Mabilis na pumasok ang mansion mula sa labas. Excited silang sumigaw sa 3 anak ng Realm Masters, mga Sir, Miss Emma is pabalik. Nang marinig ito, mukhang tuwang-tuwa agad sina Arnold, Edward, at Louis. Sabihin mo sa akin, nasaan si Emma? Hindi na sila makapaghintay na tanungin ang mga martialists na sumugod na iulat ang balita. Tinuro ng mga martialists ang labas at sinabing, nasa labas sila. Nang matapos magsalita ang mga martialists, nakita ng 3 lalaki sina Jeric at Emma na papasok sa pintuan. Talagang bumalik si Emma. Nang makita ng 3 lalaki si Emma ay nagliwanag ang kanilang mga mata. Matapos makabawi sa sobrang saya, nagsimulang maglakad ang 3 lalaki patungo kay Emma.
Gayunpaman, bigla nilang nalaman na si Enema ay kumilos na parang hindi niya nakita ang mga ito. Ngumiti lang siya ng matamis at patuloy na bumulong sa isang lalaki sa tabi niya. Nang makita nila si Emma na matamis na nakangiti kay Jeric, sa hindi malamang dahilan, nagseselos ang tatlong lalaki. Ito ay dahil lahat sila ay humanga kay Emma, ang anak ng Peach Realm, na isa ring nangungunang kagandahan sa Dragonspire Secret Realms. Gayunpaman, kahit paano nila sinubukang pasayahin si Emma, hindi pa siya nitong initian ng ganito. Paanong hindi sila maiinggit kay Jeric? Bukod dito, nabagabag din sila sa parehong tanong. Sino itong lalaking katabi ni Emma? Paanong hindi nila siya nakita noon? Malinaw na si Jeric ay hindi mula sa Dragonspire Secret Realms. Nagpalitan ng tingin sina Arnold, Edward, at Louis. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanilang mga mata. Pagkatapos, tumingin si Arnold kay Emma at sinabing, "Emma, saan ka nagpunta? Hinahanap ka naming lahat." Noon lang daw napansin ni Emma si Arnold at ang iba pa, pati ang iba pang martialists, sa looban. Sinabi niya kay Arnold, "Naglakad-lakad ako. Anong problema?" Si Arnold at ang iba ay mukhang gulat na gulat. Naglakad-lakad. Paano ito naging posible? Ang apprentice na kasama ni Emma sa Peach Pool ay nagsabi na siya ay dinukot ng isang rapist. Pero ngayon, sinabi ni Emma na namamasyal siya. Ito ay sobrang kakaiba. Sabi ni Arnold, pero sabi ng mga kasambahay mo, dinukot ka daw. Sa pagsasalita tungkol dito, pinalaki ni Arnold si Jeric at sinabing, "Siya ba ang dumukot sa iyo?" Gayunpaman, mahinang sinabi ni Emma, "Naku, nasa Peach Pool ako, at nagkataon na ang panlalamig ko ay kumilos. Iniligtas ako ni Mr. Agosta noong nasa panganib ako." Kabanata 734. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kung wala ng iba pa, maaari kang pumunta ngayon. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni Emma si Arnold at ang iba pa, lumingon kay Jeric, at sinabing, "Isasama kita para makilala ang aking ama, si Jeric." Nang marinig na dadalhin ni Emma si Jeric para makipagkita sa Realm Master ng Peach Realm, lalo lang nainggit si Arnold at ang iba pa. Napatingin naman si Arnold sa dalawa, at naintindihan naman nila agad. Pagkatapos, hinugot nilang tatlo ang kanilang mga espada, hinuranggan sina Jeric at Emma, at itinutok ang kanilang mga espada kay Jeric. Itinuon ni Arnold ang matalim na tingin kay Jeric habang sinabi sa kanya, "How dare you kidnapin si Emma at pumunta sa Peach Mansion? Emma, lumayo ka. Siya ngayon. Siguradong may masamang intensyon ang bastos na ito." Kinakabahan ding kinumbinsi ni Edward si Emma. Para bang si Jeric ay isang kasuklam-suklam at lubhang mapanganib na tao. Sinubukan din ni Louis ang kanyang makakaya na makipag-usap kay Emma. "Emma, huwag kang magpapaloko sa matatamis niyang salita. Umalis ka sa daan at hayaan mo kami. Patayin mo siya." Dahil doon, walang awang ibinato ni Louis ang kanyang espada kay Jeric. Sa paghampas ni Louis, sinaktan din nina Edward at Arnold si Jeric nang nakataas ang kanilang mga espada. Ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ay napakasimple. Wala silang pakialam kung rapist o hindi si Jeric. Hanggat malapit si Jeric kay Emma at maaaring kunin pa sa kanila ang babaeng mahal nila, kailangan niyang mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit sila unang hamampas. Hindi inaasahan ni Emma na biglang sasalakayin ni Louis at ng iba pa si Jeric. Dahil kalalabas lang niya ng lamig sa kanyang katawan at nanghihina pa rin, hindi niya nagawang ipagtanggol si Jeric sa biglaang pag-atake ni Louis at ng iba pa. Laking gulat niya na namutla ang mukha niya, at wala na siyang oras na sumigaw. Habang ang mga espada ng tatlo ay tumutusok na sa dibdib ni Jeric, biglang kumislap ang mga mata ni Jeric. Pagkatapos, umatake si Jeric nang napakabilis ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang mga palad sa tatlong paparating na espada. Sa isang twist ng kanyang mga kamay, isang ipoy-po ang lumitaw sa hangin. Si Louis at ang iba pa ay nakaramdam ng nakakatakot na puwersa na agad na humila sa kanilang mga espada. Swoosh! Agad na hinigop ang mga espada sa kanilang mga kamay. Matapos masipsip ang mga espada sa kanilang mga kamay, umikot sila ng pabilog sa ipoy-po.
Pagkatapos, biglang iwinagayway ni Jerick ang kanyang mga kamay. Kabanata 735. Ang tatlong espadang umiikot sa ipoipo ay lumipad patungo sa isang pader sa looban na may tatlong matalim na pag-ihip. Nakapako sila sa dingding ng direkta at ganap, na iwan lamang ang mga hilt na makikita. Nang makita nila ito, labis na nabigla si Lewis at ang iba pa. Masyadong makapangyarihan si Jerick. Kasabay nito, ang mga yabag ng paa ay nagmumula sa likod bahay, na sinundan ng isang grupo ng mga tao na nagmamadaling pumasok sa harapan ng bakuran. Emma, bumalik ka na. Tuwang-tuwa ang isang mabait na matandang nasa edad 50 nang makita niya si Emma. Masayang binati rin ni Emma ang matanda, Dad. Tama iyon. Ang matandang ito sa edad na 50 ay si Leland, ang Realm Master ng Peach Realm. Lumapit si Leland sa kanyang anak at tinanong, Emma, nabalitaan ko sa mga kasambahay na dinukot ka ng isang rapist. Ano ang nangyari? Pagkatapos, lumapit din ang tatlong matatandang lalaki na nasa edad 50 at 60. Nang makita ang tatlong matatandang lalaki, sina Lewis, Arnold, at Edward ay nadama na sila ang kanilang mga tagapagligtas. Sabay-sabay nilang binati ang tatlong matanda. Tay, ang lalaking iyon ang rapist na kumuha kay Emma. Sinubukan niya tayong saktan ngayon lang. Nalinlang si Emma sa kanyang matatamis na salita. Tama iyon. Ang tatlong matandang lalaki ay ang mga Panginoon ng kaharian ng iba pang tatlong kaharian. Sila ay si Phil Myers, Realm Master ng Plum Secret Realm. Chester Joplin, Realm Master ng Bamboo Secret Realm. At Jerome Pine, Realm Master ng Pine Secret Realm. Nang marinig ng tatlong Realm Master ang sinabi ng kanilang anak, tumingin sila kay Jerick na parabang nakaharap agad sila sa isang mabigat na kaaway. Hindi lamang sila tumingin kay Jerick nang may pagkapuot, ngunit kahit si Leland ay pinag-aralan si Jerick ng may matinding pagbabantay. Naramdaman ang pagbabago ng kapaligiran, tumingin ang lahat kay Jerick na parang handa na silang atakihin siya. Nagmamadaling sinabi ni Emma sa kanyang ama at sa iba pang tatlong Realm Master, hindi rapist si Jerick. Iniligtas niya ang buhay ko. Nang marinig ang mga salita ni Emma, hindi naiwasang matigilan ang apat na Realm Masters. Tumingin sila kay Jerick, pagkatapos ay kay Lewis at sa iba pa, at sa wakas ay bumalik kay Emma. Saglit, hindi nila alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, naniwala agad si Leland sa mga salita ng kanyang anak. Alam niyang hinding-hindi magsisinungaling sa kanya ang kanyang anak. Pagkatapos, tumingin si Leland sa kanyang anak at sinabing, Emma, sabihin mo sa akin, paano ka nailigtas ng binatang ito? Kaya't sinabi sa kanya ni Emma ang lahat tungkol sa kung paano iniligtas ni Jerick ang kanyang buhay nang kumilos ang kanyang panlalamig, pati na rin kung paano niya siya pinagaling mula sa lamig. Kabanata 736. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi ni Emma. Tinitigan ni Leland ang kanyang anak na babae at hindi makapaniwalang sinabi, ano ang sinabi mo? Ang lamig na pinanganak mo ay ganap nang gumaling. Tumango si Emma sa kanyang ama at sinabing, oo, ganap na akong gumaling. Walang sabi-sabi, hinawakan ni Leland ang kaliwang palso ng kanyang anak at sinimulang maramdaman ang palso nito. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Leland ang palso ng kanyang anak. Napunta ang mga mata ng lahat sa mukha ni Leland. Tumingin si Jerome kay Leland at nagtanong, Leland, kumusta na ang anak mo? Dahan-daang itinaas ni Leland ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa labis na kaligayahan. Mariin siyang tumango kay Jerome at sinabing, salamat, Jerome. Naka-recover na ang anak ko sa malamig na lamig. Nang kunin ni Leland ang palso ng kanyang anak, nalaman niyang walang sintomas ng panlalamig sa katawan nito. Halata namang gumaling na siya. Nagulat si Leland na hindi niya alam kung ano ang sasabihin saglit. Hindi niya ipinakita ang kanyang kagalakan hanggang sa sandaling iyon. Si Jerome, Chester, at Phil ay mukhang nagulat. Iyon ay dahil alam nilang lahat na kahit ang isang master healer sa Dragonspire Mountains ay hindi kayang pagalingin ang sakit ni Emma. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig nila na siya ay ganap na gumaling. Ito ay masyadong nakakagulat. Si Lewis, Edward, at Amold ay mukhang nagtataka rin.
Nais nilang suruan si Jerick sa pagiging rapist at hilingin sa kanilang ama at Leland na patayin siya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na talagang gagaling ni Jerick ang sakit ni Emma. Dahil dito, hindi lamang nilinis ni Jerick ang kanyang pangalan kundi naging tagapagligtas din ni Emma. Nadismaya sina Louis, Edward, at Arnold. Naiinggit sila kay Jerick kung kanino malapit si Emma. Ngayong napagaling na ni Jerick ang sakit ni Emma, walang alinlangang magiging mas malapit ang kanilang relasyon. Dahil dito, lalo pang nahirapan ang mga ito na habulin siya. Kinasusuklaman nila si Jerick. Ngunit wala silang magagawa. Sa oras na ito, sinabi ni Leland kay Jerick na may pasasalamat na mukha, Mr. Agosta, salamat sa pagpapagaling mo sa sakit ng aking anak. Malaking pabor ang ginawa mo sa amin. Walang pakialam na sumagot si Jerick, you're welcome, Mr. Gardner. Lubos akong natutuwa na makakatulong ako. Nang makitang si Jerick ay napakahusay, maganda, gwapo, at mahinhin, nagkaroon ng magandang impresyon si Leland sa kanya. Sinabi niya sa kanyang anak na babae, pakiusap, akayin ang ginoong ito sa Grand Hall, at pupunta ako doon mamaya. Tuwang-tuwa si Emma nang makitang iginagalang ng kanyang ama si Jerick. Kabanata 737. Tumugon siya sa kanyang ama bago hinawakan si Jerick sa braso at sinabing, pakiusap sumama ka sa akin. Tumango si Jerick sa kanya. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa likod bahay. Pinagmasdan nina Louis, Edward, at Arnold si Emma at Jerick na magkahawak kamay. Nagseselos sila. Natatakot sila na habang nabubuhay si Jerick, maaga o huli ay mawala sa kanila si Emma. Pagkaalis nina Emma at Jerick, tumingin si Leland sa tatlong Realm Masters, kasama si Jerome, at sinabing, salamat sa pagpunta. Talagang false alarm ito. Paumanhin sa abala at pag-alala. Ang tatlong Realm Masters, kabilang si Jerome, ay hindi mailarawan ng malinaw ang kanilang nararamdaman. Gayunpaman, ngumiti pa rin sila at sumagot kay Leland, Leland, buti na lang okay si Emma. Nag-alala kami sa kanya. Dahil nakabalik na si Emma ng ligtas at maayos, aalis na kami. Nakangiting sabi ni Leland, I'll see you off. Ang tatlong Realm Masters ay nagsabi, salamat, ngunit hindi na kailangan. Maaari tayong bumalik sa ating sarili. Sa kabila ng kanilang sinabi, personal pa ring nakita ni Leland ang tatlong Panginoon ng Kaharian, ang kanilang mga anak, at ang mga martialists na kanilang dinala. Pagkatapos nito, dumating siya sa isang palasyo sa likod bahay. Nang pumasok siya sa palasyo, nakita ni Leland ang kanyang anak na babae at si Jerick na nakaupo sa mga upuan sa bulwagan. Naghahain si Emma ng tsaa at prutas kay Jerick. Mukhang nagulat si Leland dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak na babae na napakaasikaso sa isang binata. Sa pinakakaunti, hindi pa niya ito nakitang ganito kasigla kay Louis, Edward, o Arnold. Naglakad si Leland sa kanila. Nang makita ni Emma ang kanyang ama, agad siyang tumawag, pare, nandito ka na. Tumango si Leland at umupo sa isang malaking upuan sa hall. Si Emma ay agad na gumawa ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang ama at dinala ito sa kanya, sinabing, Tay, kumain ka na. Tumango si Leland, natutuwa. What a good girl, naisip niya. Tumingin siya sa kanya at sinabing, hindi mo pa ipinakilala sa akin ang ginoong ito, ang iyong tagapagligtas. Agad na ipinakilala ni Emma si Jerick sa kanyang ama. Pare, ito si Jerick. Pumunta siya sa Dragonspire Mountains para mamasyal. Hindi sinasadyang nakapasok siya sa Dragonspire Secret Realms at nailigtas ako. Isang bakas ng pagkagulat ang biglang lumitaw sa mukha ni Leland. Sabi niya, kakasabi mo lang ba na hindi sinasadyang nakapasok siya sa Dragonspire Secret Realms? Bilang isang Sword Emperor na higit sa 1,000 taong gulang ay nagkaroon ng matrix spells ng puting ambon sa paligid ng Dragonspire Secret Realms sa loob ng ilang milya, natural na nagulat si Leland sa sinabi ni Emma. Kahit na ang mga ibon ay hindi makakalipad sa buong Porma Sayon. Ang mga hindi alam kung paano pumasok at lumabas sa Dragonspire Secret Realms ay malamang na hindi makahanap ng paraan para dito sa buong buhay nila. Gayunpaman, nakapasok si Jerick dito nang hindi sinasadya.
Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Tumango si Emma sa kanyang ama. Oo, hindi sinasadyang pumasok siya. Hindi maiwasan ni Leland na tumingin kay Jerick at sabihin, Mr. Agosta, paano ka nakapasok sa Dragonspire's Secret Realms? Napangiti ng mahina si Jerick at sumagot, To tell you the truth, minsan natutunan ko ang matrix spells mula sa isang master. Alam ko kung paano pumasok at lumabas sa Dragonspire's Secret Realms sa ilalim ng mga spell na iyon, kaya nagpasya akong pumunta doon para tingnan. Humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan kita sa anumang paraan, Mr. Gardner. Si Leland ay may mga pagdududa noong una, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Jerick, nabuhayan siya ng loob at nakangiting sinabi, I see. Nagtataka ako kung paano nagawa ng isang tagalabas na sirain ang spell. Natuto na pala kayo ng matrix spells. Then, everything made sense. Alam ni Jerick na ang kanyang nakaraang dahilan ay maaaring kumbonsihin si Emma ngunit hindi si Leland. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay gumawa ng kwento on the spur of the moment na nagsasabing natuto siya ng matrix spells. Medyo nagulat si Emma. Tinitigan niya si Jerick at sinabing, Jerick, alam mo pala na matrix spells at hindi ka aksidenteng nakapasok sa Dragonspire's Secret Realms. Tumango si Jerick. Sana hindi mo iniisip na nagsinungaling ako sa iyo noon. Nakangiting sagot ni Emma, syempre hindi. Alam kong gusto mo lang maging low profile at ayaw mong magpakita ng lakas. Saglit na natigilan si Jerick. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-considerate si Emma. Nagbigay lang siya ng magandang dahilan. Para sa kanya. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi ang tumingin at tumango sa kanya. Mr. Agosta, tadhana na ang nagligtas sa anak ko at pumunta sa Dragonspire's Secret Realms. Mangyaring gumugol ng ilang araw sa Peach Mansion at hayaang ipakita sa iyo ni Emma ang paligid ng Dragonspire's Secret Realms. Wika ni Leland na may matamis na ngiti. Ang layunin ni Jerick sa pagpunta doon ay upang makuha ang longevity scripture. Kabanata 738. Tinanggap ni Jerick ang mungkahi at nanatili sa Peach Mansion. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Maaga ng umagang iyon. Dinala ni Emma si Jerick sa Dragonspire's Secret Realms. Sa isang attic, nakatayo si Leland sa balkonahe sa tabi ng rehas at pinanood na magkasamang umalis sina Jerick at Emma. Hinaplos niya ang kanyang itim na balbas na may kasiyahan sa kanyang mukha. Sa kanyang mga mata, si Jerick ay isang mabuting tao. Masasabi niyang mas gusto ng kanyang mahal na anak si Jerick kaysa kina Louis, Edward, at Arnold. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Leland si Emma na lumabas para sa pamamasyal kasama ang isang lalaki. Bilang kanyang ama, tiyak na alam niyang umibig siya kay Jerick. Si Jerick ay hindi miyembro ng Dragonspire's Secret Realms. Ngunit siya ay napakalakas, kung isa sa alang-alang kung paano niya sinira ang puting ambon at natalo sina Louis, Edward, at Arnold. Sinubukan ng 3 lalaki na salakayin si Jerick gamit ang kanilang mga espada. Ngunit madaling kinuha ni Jerick ang kanilang mga espada gamit ang kanyang umiikot na daloy ng hangin at inipit ang mga sandata sa dingding. Pagkatapos ng laban, nagpunta si Leland upang tingnan ang 3 espada na tumama sa dingding. Maaaring hindi ito isang malaking tagumpay. Gayunpaman, dahil si Arnold, Edward, at Louis ay pawang mga Grandmaster, at si Arnold, sa partikular, ay isang intermediate, napakalakas ni Jerick na matalo sila ng mag-isa. Sa opinyon ni Leland, si Jerick ay isang promising na binata na nagpagaling sa sakit ng kanyang anak na babae. Kaya, hindi nakakagulat kay Leland na ang kanyang anak na babae ay umibig kay Jerick. Nasiyahan si Leland kay Jerick. Hindi na natauhan si Leland hanggang sa mawala sa paningin niya si Jerick at Emma ng matagal. Jerick, gusto kitang dalhin sa 6 Mile Peach Forest, ang pinakamagandang lugar sa Peach Secret Realm. Nakangiting sabi ni Emma, na naglalakad sa hagdan ng bato, kay Jerick. Sa ilang kadahilanan, si Emma ay nasa napakagandang mood mula nang dumating si Jerick sa Peach Secret Realm. Sumagot si Jerick na may naghihintay na mukha, oo naman. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang kagubatan. Habang nagsasalita sila, naglakad sila pababa ng bundok.
Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang lumakad sa hagdan ng bato. Nang makita nila si Jeric, parang galit sila. Nanatiling kalmado at tahimik si Jeric. Kabilang sa grupo ng mga tao sina Jerry at Jamie, na nawalan ng Jeric kahapon sa Dragon Mountains, at ilang master. Mga martialists. Nahuli sina Jerry at Jamie sa Dragonspire Secret Realms dahil sa dalawang dahilan. Una, hindi sila kasing lakas at bilis ni Jeric. Pangalawa, nagpahinga sila at hinintay na maabutin sila ng 8 master martialists. Pagkatapos noon, nagmamadali silang bumalik sa Dragonspire Secret Realms. Naisip nila na nabigo ang kanilang misyon dahil nakatakas si Jeric. Sa kanilang pagtataka, nakilala nila si Jeric sa sandaling bumalik sila sa Peach Secret Realm. Nag-alab ang kanilang sama ng loob kay Jeric. Nagningning sa galit ang mga mata nina Jerry at Jamie. Tinuro nila si Jeric at sinabing, "Bueno, napunta ka pala sa Peach Secret Realm. Maaari kang magkaroon ng paraan palabas, ngunit iniharap mo ang iyong sarili sa pintuan ng kamatayan." Napangiti ng mahina si Jeric, "Sa wakas nakabalik ka na. Akala ko kailangan kong maghintay ng isa pang araw." Ang mga salita ay nagpagalit kay Jerry at Jamie, na malapit nang tumakbo sa kanilang panloob na mana upang salakayin si Jeric. Sa sandaling ito, sabi ni Emma sa malamig na boses. "Jerry, Jamie, anong ginagawa mo?" Nag-react sina Jerry at Jamie na parang ngayon lang nila napansin si Emma. Labis na kinasusuklaman nila si Jeric na ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa Jeric at sa gayon ay hindi nakita si Emma noong una. Nang mapansin nina Jerry at Jamie si Emma, agad silang tumingin ng magalang at sinabing, "Greetings, Miss Gardner." Kahit na sila ay martialist sa Grandmaster level sa Peach Secret Realm, kailangan nilang magpakita ng paggalang kay Emil na anak ng Realm Master. Tumingin si Emma sa kanila at nagtanong, "Ano ang gusto mong gawin kay Jeric?" Nagkatinginan sina Jerry at Jamie. Labis silang na-curious kung bakit kasama ni Emma si Jeric. Tumingin si Jerry kay Emma at sumagot, "Miss Gardner, ang lalaking ito ay nasa listahan ng hinahanap ng Dragonspire Secret Realms. Bilasan mo na siya para hindi kanya masaktan." Nang marinig ni Emma ang mga salita, naging malamig ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Jerry at sinabing, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Iniligtas ni Jeric ang buhay ko. Kung maglakas loob kang maging bastos muli sa kanya, hindi ako magpapakita ng awa." Sabay natulala si Jerry. Kabanata 739. Akala niya ay tatalikuran na ni Irma si Jeric pagkatapos niyang malaman ang nangyari. Ngunit sa kanyang pagtataka, minsang nailigtas ni Jeric si Emma. Labis na nagulat si Jerry. Ang kanyang mga kasama ay nagulat na katulad niya. Nag-alinlangan sila kung sasalakayin si Jeric o hindi, isinasaalang-alang na iniligtas ni Jeric ang buhay ni Emma. Naguguluhan si Jerry. Gusto man niyang mahuli si Jeric, hindi siya nang ahas na kumilos dahil sa malamig na babala ni Emma. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi i-cup ang kanyang mga kamao kay Emma at sabihing, "Miss Gardner, ayoko. Mag-iingat ka." Pagkasabi noon ay magalang na tumabi si Jerry at gumawa ng paraan para sa kanila. Sumunod din si Jamie at ang iba pang mga master martialists. Noon lang ay hindi na nasisiyahan si Emma. Pagkatapos, na may mainit at maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Jeric, "Pumunta tayo sa 6 Mile Peach Forest." Pagkatapos, nilagpasan ng dalawa sina Jerry, Jamie, at ang iba pa. Pinagmamasdan ni Jerry si Jeric at Emma na lumalayo. Itinuwid niya ang kanyang likod at tumingin kay Jamie, habang naguguluhan ang mukha, "Anong nangyayari? Paano naligtas ng batang ito ang kanyang buhay?" Pati si Jamie ay mukhang naguguluhan. "Tuso ang brat na ito. Dapat nating iulat ito kay Mr. Gardner." Nagliwanag ang mga mata ni Jerry. Pataas. At tumanggo siya. Siya at ang kanyang mga kasama ay agad na sumugod sa Peach Mansion. Sa isang attic ng Peach Mansion, masayang tinatangkilik ni Leland ang kanyang tsaa. Tumunog ang mga yabag habang ang isang matandang lalaki na may kahangahangang tindig ay humantong sa isang grupo ng mga tao sa pintuan ng attic. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamao kay Leland at sinabing, "Pagbati, Mr. Gardner.
Ang matandang ito ay walang iba kundi si Waldo, isa sa 4 na pinakamahusay na Grandmaster ng Peach Secret Realm. Matapos batiin ni Waldo si Leland, si Jerry, Jamie, at ang 8 Master Martialists, na nakatayo sa likod ni Waldo, ay itinaas din ang kanilang mga kamao kay Leland. Pagbati, Mr. Gardner, sabi nila. Inilagay ni Leland. Umupo ka. Ang tasa sa kanyang kamay sa mesa at sinenyasan silang maupo. Lahat, huwag tumayo sa seremonya. Pakiusap. Salamat, Mr. Gardner. Umupo sa kanilang mga upuan sa bulwagan. Tumingin si Leland kina Jerry at Jamie at sinabing, well, nahuli mo ba ang Mr. Agosta na iyon na kumokontrol sa Fenceville Dragon? Nagpalitan ng tingin sina Jerry at Jamie. Sinabi nila kay Leland sa Union, Mr. Gardner, nakilala namin si Mr. Agosta sa kalagitnaan, ngunit tumakas siya. Kumunot ang noo ni Leland. Tumakas. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, sina Jerry at Jamie ay parehong intermediate grandmaster. Paano makakatakas ang isang sect master sa ilalim ng kanilang ilong? Sa oras na ito, time na sinabi ni Waldo kay Leland, Mr. Gardner, kahit tumakas ang lalaking ito noon, nakita namin siya sa Peach Secret Realm. Nagulat si Leland at nagtanong, kakasabi mo lang ba na nakita mo siya dito? Pagkatapos, parang may naisip siya, nagtanong siya, si Mr. Agosta kaya si Jerick Agosta? Mataimtim na tumanggo si Waldo kay Leland. Oo, siya yun. Sa oras na ito, sinabi ni Jerry kay Leland, nakasalubong ko si Jerick sa kalagitnaan ng bundok, Mr. Gardner. Ngunit sinabi sa amin ni Miss Gardner na iniligtas niya ang kanyang buhay at binalaan kami na huwag maging bastos sa kanya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Leland na sumimangot. Sinabi niya sa mahinang boses, so, pumasok si Jerick sa Dragonspire Secret Realms na may layunin sa halip na aksidente. Kung gayon, ano ang kanyang layunin? Sumagot si Waldo, minsan na akong naghinala na siya ang pinuno ng sekta ng Fenceville Dragon Sect nang marinig ko ang kanyang pangalan noon. Gayunpaman, maraming tao ang may parehong pangalan sa mundo, kaya hindi ako sigurado tungkol dito. Kabanata 740. At saka, hindi ko siya nakita noon, kaya hindi ako naglakas loob na isumbong sa iyo noon, Mr. Gardner. Lumalabas ngayon na tama ang hula ko. Tumingin si Leland kay Waldo at nagtanong. Kung gayon, Waldo, sa iyong palagay, bakit napunta si Jerick sa Peach Secret Realm? Sumagot si Waldo, ibinalik namin ang 2nd tomo ng Longevity Scripture mula sa Fenceville Dragon Sect. So I think pumunta siya dito para sa volume. At saka, nailigtas niya si Miss Gardner dahil siguro sa gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya at mapalapit sa kanya. Bukod sa 2nd volume, malaki ang posibilidad na gusto rin niyang makuha ang 3rd volume. Mabagsik ang mukha ni Leland sa sinabi nito. Nakakunot ang noo niyang sabi. Kung talagang gusto niya ang mga volume, hindi ako magpapakita ng awa sa kanya. Tumingin si Waldo kay Leland at sinabing, ano ang dapat nating gawin ngayon, Mr. Gardner? Dahil siya ang pinuno ng Fenceville Dragon Sect at nagsinungaling sa atin, kailangan nating mag-ingat laban sa kanya, sagot ni Leland. Tapos, siya. Si Waldo at ang iba pa tungkol sa plano niyang pakikitungo kay Jerick. Tumanggo si Waldo at ang iba pa habang nakikinig. Medyo nakaramdam ng inis si Leland. Noong una, mataas ang tingin niya kay Jerick, na nagligtas sa kanyang anak na babae. Ngunit ngayon nalaman niya na si Jerick ang pinuno ng Fenceville Dragon Sect at dumating sa Dragonspire Secret Realms na may lihim na motibo. Paanong hindi magagalit si Leland kay Jerick, na nagkikimkam ng malisyosong intensyon? Jerick, bigo talaga ako sa iyo, naisip niya. Maya-maya, dapit hapon na. Palubog na ang araw, at lumilipad ang mga talulot sa 6 Mile Peach Forest, na ginagawang parang isang wonderland ang lugar. Namasyal sina Jerick at Emma sa mga magagandang puno ng peach. Nagkwentuhan silang dalawa at nagtawanan. Jerick, hindi ba maganda ang lugar na ito? Tanong ni Emma at ngumiti ng malapad, kasing ganda ng bulaklak ang mukha. Tumanggo si Jerick. Oo, ito ang pinakamagandang peach forest na nakita ko. Salamat sa pagdala mo sa akin dito para tamasahin ito.
Magandang tanawin. Laking tuwa ni Emma sa narinig. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumulong kay Jeric, kung gusto mo ang lugar na ito, maaari akong sumama sa iyo dito araw-araw. Hindi niya maiwasang mamula habang nagsasalita. Pagkatapos ng 2 araw na magkasama, nahulog na ang loob niya kay Jeric. Kaya naman ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Jeric. Natural na naiintindihan ni Jeric ang ibig niyang sabihin, ngunit nanatili siyang kalmado at sinabing, "Okay, isang karangalan na samahan mo ako rito." Naningkit ang mga mata ni Emma habang iniisip, hindi kaya alam na ni Jeric ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya pumayag siya sa mungkahi ko. Sa pag-iisip nito, napakasaya ni Emma kaya mabilis siyang tumango kay Jeric at sinabing, "Magaling. Nga pala, kung interesado ka, maaari kitang dalhin upang makita ang 2,000 ektarya ng pine forest sa Pine Secret Realm at ang malaking kagubatan ng kawayan sa Bamboo Secret Realm. Ang mga ito ay kakaibang tanawin sa buong kaharian. Oo naman, gusto ko rin silang i-enjoy." Bumalik sila sa bundok kung saan matatagpuan ang Peach Mansion, nag-uusap at tinatapakan ang mga nalaglag na bulaklak. Palubog na ang araw, at malapit nang magdilim ang langit. Umalis sila sa 6 Mile Peach Forest at bumalik sa Peach Mansion, naglalakad sa mga hagdan ng bato. Si Emma ay nasa mabuting kalooban. May ngiti sa labi, naglakad siya papunta sa looban sa harap ng Peach Mansion kasama Jeric. Papunta na sana sila sa likod bahay, nakarinig sila ng mga nakakaasar na tunog. Daan-daang martialists ang biglang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Mabilis nilang pinalibutan sina Jeric at Emma. Hinubad nila ang kanilang mga sandata na malamig na kumikinang. Naguguluhan si Emma. Ngunit nanatiling kalmado si Jeric. Kung tutuusin, nahulaan na niya kung ano ang nangyayari. "Anong ginagawa mo? Umalis ka nga sa harapan ko." Sigaw ni Emma sa malamig na boses. Gayunpaman, wala sa mga nakapaligid na martialists ang gumawa ng kanyang iniutos. Si Emma ay lumipad sa galit. Sa sandaling ito, ang mga tao ay gumawa ng paraan para kay Leland, na sinundan nina Waldo, Jerry, Jamie, at ang iba pa. Agad na lumapit si Emma sa kanyang ama at sinabing, "Ama, hayaan mo ang mga lalaking ito na makatakas. Paano nila ako kinubkob at ipakita ang kanilang mga sandata sa akin? Hindi sila nagpakita ng paggalang sa akin." Gayunpaman, sinabi ni Leland sa isang matandang lalaki sa tabi niya, dalhin siya sa Peach Pavilion. "Yes, Mr. Gardner," mabilis na sagot ng matanda. Bakas sa mukha ni Emma ang pagkagulat, at sinabi niya sa kanyang ama, "Ama, bakit?" Hindi siya sinagot ni Leland. Sa halip, lumingon siya sa matanda at hinimok ito. "Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo siya pabalik." Agad na pinalamig ng matanda si Emma sa pamamagitan ng paghampas sa isa sa kanyang acupoints. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa isang gusali sa Peach Mansion na dinadala ang nagyelo na si Emma. Pagkatapos noon, pinandilatan ni Leland si Jeric at sinabing, "Mr. Agosta, ang pinuno ng Fenceville Dragon Sect, hindi ko akalain na mapapalampas mo ang iyong sarili at maging panauhin dito. Bagay ka." Napangiti si Jeric at sinabing, "Na-flattered ako. Ang Peach Secret Realm ay isang magandang lugar. How I wish I could stay here forever." Biglang naging matigas ang mga mata ni Leland habang sinabing, "Pumunta ka rito at sinubukan mong lapitan ang aking anak sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ano ang ginagawa mo?" Umiling si Jeric at sinabing, "Well, Mr. Gardner, wala akong laban kay Emma.